Magandang araw po. Kami po yung friend ni Pastor Kiko. Ako po si JL. Ako po si Disney. Kami po yung madalas na binabanggit po sa prayer ni Pastor Kiko na isinasama niya na dialysis patient po yung asawa ko. Opo. 6 years and half akong nag-dialysis. Ayun. 6 years po siya naging dialysis patient. Hindi rin po naging madali yung lahat para sa amin. Bago po kami napunta sa KT journey ng asawa ko, dumaan po kami sa matinding pagsubok. Opo. Una po is yung pagiging dialysis patient. Hindi po madali yung pagiging dialysis patient. Bukod po sa gastos, bukod po sa laging nakataya ang buhay nila sa ting sasalang po sila sa dialysis. Ang dialysis po kasi is hindi lang time, hindi lang financial, emotionally, physically, halo-halo na po lahat yung pinagdaanan ko sa loob ng 6 and a half years bago ko nakamit itong kidney transplant, which is bigay ng taas. Yun po. Kaya hindi man ganun kadali yung naging proseso po namin. But at the end of the day, naging successful po lahat. Hindi man ganun kadali yung naging proseso. Kasi during KT journey ko po, nagkaroon po ako ng matinding pagsubok. Dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok. Ang kidney transplant po kasi is hindi biro po. Buhay ng asawa ko yung nakataya, buhay ko din yung nakataya, nagtiwala lang po talaga kami lahat kay Lord. At walang ibang nakapagpagaling sa akin, nakapagpagawa ng himala, kundi si Lord lang po. Yung mga doctors, nurses, na gumagabay sa akin, yung mga panahon inoperahan ako, inoperahan ko yung asawa ko. Alam ko po na instrumento po sila ng Panginoon, kaya po, andito po kami ngayon, ang lakas-lakas ko na po, ang ganda-ganda na po ng katawan ko. Although may mga konting problema pa po, pero alam ko na nandyan si Lord. Dinadahan-dahan niya lang po yung healing process ko po para maiayos niya po lahat ako balang araw. Kasi yung 6 years and a half ko po is hindi po talaga naging madaling pagsubok sa amin yun ng aming mag-asawa ng aming pamilya. Nawalan po ng trabaho yung asawa ko. During that time, kailangan niya pong mag-adjust kasi wala po akong kapatid. Yung mother ko po, siya po yung nag-aasikaso sa anak ko. Yung tatay ko po, siya po yung nagtataguyod sa amin financially. During process po ng transplant namin, hindi po naging madali. May mga dumadaang mga proseso na muntik nang hindi matuloy. Hindi lang din sa akin, kundi sa donor ko, nagkakaroon din siya ng mga problema sa mga laboratories. Pero still, nandyan yung Panginoon para may ayos niya lahat. Gumabay po para sa... Ginabayan niya po kami. Actually, hindi lang po siya natapos sa operation. May marami po siyang pinagdaanan. Like, yung kidney na kinabit po sa kanya, galing sa akin, nagkaroon po ng virus that time. So, nagkaroon po infection. Bacteria infection. Nagkaroon po ng crucial na judgment yung doktor. Pero, hindi po kasi hindi siya nagising agad. Yung kidney na galing sa asawa ko, hindi siya nagising agad. After operation, August 8, expected namin na makakalabas na ako ng water sa katawan, pero hindi po. Pero nagtiwala kami, day by day. Wala pa kaming ginawa kundi magdasal, hanggang sa after 19 days, siguro narinig niya na yung panalangin namin ngayon. Nagulat na lang kami na bigla akong naka-ihi ng sobrang dami. Na sa loob ng 19 days na yon, ang ihi ko laging patak, konti lang, tapos wala kami ibang pwedeng sandalan kundi sa loob lang talaga ng time na yun. Wala kami ibang tinatawag kundi Panginoon niya. Pero tingnan nyo naman, narinig niya lahat ng dinasal po namin. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya para sa akin po, kung meron man kayong pangarap sa buhay or
anything na hinihiling sa Panginoon, wag po kayong susuko. Kasi katulad po namin, hindi po kami sumuko sa buhay. Sa dami ng trial, sa dami po ng error, sa dami po ng circumstances na dumating sa buhay namin, still nakatayo pa rin po kami dahil sa Panginoon. Nakasurvive po kami sa lahat ng binigay sa amin trial ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na isa lang ang makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Lalo na po kung naniniwala tayo at nagtitiwala tayo, lalo na sa panahong bagsak na lahat. Yung halos wala na po talaga tayong ibang matatawag na kahit na yung mga doktor o kung sino mang tao pa na sa tingin natin na matutulungan tayo, wala na rin magawa. Walang imposible po sa Diyos. Kaya ako, kami ng pamilya ko, hindi po kami nakakalimot magpasalamat sa Diyos. Opo, hindi po sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na pagod po ako sa trabaho, nakakalimot po ako minsan magdasal. Pero hindi po ibig sabihin nun na nalimutan ko na yung Diyos. May pinangako po kami sa Kanya na sa kabila ng success at maging okay po siya, kami naman po yung magsisilbi sa Panginoon sa ibang paraan po, sa abot po ng makakaya namin. Nagpapasalamat din po kami kay Pastor Kiko sa walang sawang pagdarasal, panalangin, mula nung simula pa lang po ng dialysis patient po, hanggang ngayon. tuloy-tuloy pa rin po. Pastor Kiko. At sa buong member po ng simbahan. Po ng simbahan ni Pastor Kiko. Papasalamat po kami ng buong puso sa inyo at lalong-lalo po sa Panginoon. Yun lang po yung isa ko lang masasabi sa inyo na ano man yung maging problema or kahaking pagsubok sa buhay, isa lang po ang tatawagin natin ng iba kundi si Lord kasi siya lang po talaga makakasagot lahat at makakatulong sa atin lahat. Lagi po tayong magtitiwala sa Panginoon dahil wala pong ibang tutulong sa atin, lalo na sa kagipitan kundi yung Panginoon lang po. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Lagi po natin tandaan na may Diyos po na nakabantay para sa atin. Maraming po salamat, Pastor Kiko, at sa simbahan po ninyo. God bless po. God bless po. everyone. Bye-bye po.